maritime at economic cooperation. Ito raw ang mga focus ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang paglipad papuntang Germany at Czech Republic ngayong linggo. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Julie Baisa. Tumulak na pa Germany si Pangulong Bongbong Marcos para sa isang working visit na susundan ng state visit sa Czech Republic. Sa kanyang departure statement, sinabi ng Pangulo na kabilang sa tatalakayin ang maritime at economic cooperation. During our time in Germany and the Czech Republic, we will underscore our unwavering commitment to strengthening partnerships with like-minded countries, promoting the rules-based international order which serves as a cornerstone of global peace and of stability. We will also focus on expanding economic cooperation, opening up more avenues for mutually beneficial trade and investment opportunities. Hihikayatin daw ni PBBM ang German at Czech businessmen na mamuhunan sa Pilipinas. Sa kasunduan, lalagda ang Pilipinas at Germany sa Joint Declaration of Intent sa pagpapalakas ng maritime sector. Magkakaroon din ng cooperation program para sa patuloy na ugnayan sa technical vocational education. Labor sector naman ang tututukan sa kanyang biyahe sa Czech Republic. In the Czech Republic, we will also be signing a joint communique on the establishment of a labor consultation which aims to elevate cooperation between the Philippines and the Czech Republic for the safe and orderly migration of Filipino workers and to provide a higher level of protection for their rights and their welfare. May ilang agreements din daw na niluluto mula pa ng bumisita sa bansa si Prime Minister Peter Fiala noong Abril 2023. Bukod sa mga ito, haharap din si PBBM sa German at Czech leaders at officials. Hindi rin mawawala sa pagbisita ang pakikipagkita sa Filipino community sa Prague at Berlin. Habang wala ang Pangulo, si Vice President Sara Duterte Carpio ang magsisilbing caretaker ng bansa. Tatagal si PBBM sa Germany at Czech Republic hanggang sa Biyernes, Marso 15. Mobile Journal Julie Baisa po, hatid ang mukha ng balita. At para makakuha pa tayo ng update tungkol dito, makakausap natin si Sa Totoo Lang Angkor Maricel Halili live mula sa Brandenburg, Germany. Mase? Nilalamig na yan siguro. Wow! Hello! Nako, cheeky ha. Surprisingly, hindi ganun ka lamig kasi ina-expect natin, pagpunta natin dito, mga maglalaro sa 3 degrees yung temperature. Pero kanina, chinek natin, roughly around 11 degrees lang yung lamig dito. So Baguio feels, hindi ganun kaginaw. Medyo naging OA lang ako dahil yung mga binitbit kong damit pang winter, pa spring na nga naman. Okay lang yan. Kaya na siya ng coat at saka ng mga heat tech. At least prepared. Mabuti na yung ready tayo. Oo, baka biglang lamigin mamaya. Or pwede naman pang OOTD. Oo. Mase, kumusta? Anong ganap dyan? Hectic ba yung schedule nyo as member of the press corps na nagko-cover dyan? For now, hindi pa ganun ka-hectic dahil paparating pa lang si President Bongbong Marcos. Ine-expect natin siya mga around 9:30 in the evening, oras dito sa Berlin, na darating maya-maya. Ngayon kasi umaga pa medyo alas 11 pa lamang ng umaga dito. So mga mamayang 9:30 p.m., expected natin na darating siya dito kasama yung buong Philippine delegation. Mga roughly around 5:30 yon ng madaling araw dyan sa Manila. Ang pinakang bulto talaga ng mga activities ni President Marcos, mangyayari yan ng Tuesday, March 12, oras dito sa Germany. Nandyan na kasi yung kanyang pakikipagpulong kay German Chancellor Olaf Scholz. Tapos, nandyan na rin yung kanyang pagharap sa Filipino community at yung iba pa niyang mga meeting. Kanina doon sa report ni Julie, nabanggit niya na yung mga inaasahan na pipirmahan ng mga agreement. So kabilang yan, kasi sabi nga ni Presidente, mostly ang itatap nila na tulong dito sa Berlin nandun sa sektor ng renewable energy, ng manufacturing, ng healthcare. At saka importante yung pagharap niya dito kasi roughly around 36,000 yung Filipinos na naninirahan dito sa Germany. Tapos noon, March 13, ang inaasahan lang sa umaga, yung press conference niya lang kasama yung Philippine media. And then right after that, diretso na tayo sa Czech Republic. Ito kasi ang curious ako, no? Kasi 'di ba given na naman ang Germany is one of the major trading partners ng Pilipinas. So it's really important na makabisita diyan si Pangulo.
How about yung Czech Republic? Parang ito hindi pa ganun ka-significant yung trade ties natin, ano? Ano yung significance ng visit niya sa sa Prague? Alam mo, Gerard, ang kagandahan kasi nito, yung Czech Republic yung nag-invite kay President Marcos, kaya siya magpupunta doon. State visit ito. So alam naman natin, ikaw, Malacanang reporter din kasi dati to si Gerard. Doon nga kami nagkakilakilalang tatlo ni na Joby. No? Pare-pareho po kaming Malacanang reporter. So syempre ang state visit, ito yung pinakang highest form, diba? Ng pagbisita ng isang presidente or head of state sa isang bansa. Kasi provided nung bansa na yon everything. 'Di ba, for the media, or not the media but the Philippine delegation. Ang sinasabi kasi ng Department of Foreign Affairs, etong Prague, gusto nilang mag-hire ng more Filipino workers. So as of January this year, ang quota natin o ang quota ng Prague, ng Czech Republic, pagdating sa pag-hire ng mga Pinoy workers, nasa 5,000. Ang plano nila, tataasan ito sa 10,000 come May this year. So kasama yun doon sa mga pag-uusapan nila kasi kailangan nilang lumagda ng joint communique to ensure yung protection for Filipino workers, lalo na kailangan ng Prague na magdagdag ng additional workers this year. Kasi kumbaga yung laki ng kanilang labor force, hindi siya tugma doon sa laki ng kanilang populasyon. So kakailangan nila yung tulong ng Pilipinas, which is in a way, makakabuti rin sa atin kasi mas maraming mga kababayan natin yung mabibigyan ng trabaho. Ang una ko naisip, magbebenta sila ng tren kasi di ba ginagawa yung subway natin, and as we all know, yung original trains ng MRT Line 3 ay galing Czech Republic. Yung una ko naisip Oo, Gerard, hindi ko muna tatanggalin yung possibility na yan. Kasi ang sinabi ni Presidente, meron pang mga ibang agreements na posibleng malagdaan both in Germany and Prague, pero hindi niya kasi sinabi kung ano-ano tong mga possible na additional agreements pa. Kasi as of now, as we speak, finalize pa nila nitong mga agreements na ito. Ang nabanggit lang nila yung kumbaga sigurado ng pipirmahan. Pero di natin alam baka nga kasama yan So hindi muna tayo magtatanggal ng mga possibilities. Kasi kanina habang nagre-report kami, 2 bata dyan. Sa likod mo. Patawid-tawid. Tapos naghahay pa. Baka gusto mo silang tanungin mamaya kung saan masarap kumain. Nawala na Wala na, umalis na. Nawala na. Pero please try the currywurst. Parang sausage siya. Na-try mo na? Lunch ko yan kahapon. Gusto ko yun! Ako din, masarap ang sausages nila dyan. Tama. Kasi nga pala, nag-aral ka dito, Chiki, no? So medyo matagal ka nag-stay dito. Nagpapaturo pa ako kay Chiki na pronunciation ng beer. Pero mahirap talaga siyang pagbilang. Hindi ko na lang sasabihin. Actually, Beer na lang yun talaga lang yung sasabihin ko. Silent R. Beer. Or beer. Beer. Ano? Yeah. Beer? Pwedeng Berk. beer. Ayan. Beer. Ano? Yun na yun. Pwede na yung diba? beer. Yun na yun. Pinoy naman tayo Pero lunch na namin kahapon yung currywurst kasi dito sa Brandenburg Gate, merong mga kiosk malapit dito. So doon, bumili na kami ng currywurst na hotdog, na Very sausage, convenient at saka no? fries. Tapos sinikman na namin yung kanilang Berliner na hindi ko naman naubos. Kasi parang, teka lang, hindi pala ako ready mag-beer. Naisip ko lang. Marunong So ka parang mag-cheers. nag-sip lang ako. Tapos, at least nalasahan ko na yung beer nyo. Okay na po ako. Remember mo lang yung word kasi. Prost means cheers. Prost. P-R-O-S-T. So yung R nila is Prost. ganun din. Prost. Okay, Mase. Maraming salamat. Prost. Ingat, Mase. Enjoy.